Sa panahon ngayon, parang normal na lamang din ang usapin patungkol sa mga hiwalayan. Parang may mga pagkakataon pa ngang lantaran na talagang ipinapakita ang pagluloko. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi natin ngayong araw ay patungkol sa bida nating pangangalanan na lang nating Rudy. Taong 2024 sa probinsya ng Samar. Isang security guard si Rudy sa isang pawn shop. Bali, nadistino siya sa Manila ng mga panahong ito. Halos nawili na itong binata sa trabaho kung kaya't sa edad na 40 ay hindi man lang ito nakapag-asawa. Marami sa mga kaibigan niya ang nagtataka kung bakit inabot na ng ganoong edad ang binata. Maging ang mga kapatid niya ay naghanap na din ng itatambal sa kanya, ngunit sadyang walang interes si Rudy sa pag-aasawa. Lagi niya pang palusot, hindi niya di umano kailangan ang babae. Mas importante daw sa kanya ang magkapera. Kung titingnan, nakapundar na din naman ito ng maayos na bahay at kabuhayan sa kanilang lugar sa Samar, na kung sakali mang ayaw niya ng maging sikyo sa syudad ay may pagkukunan na siya ng ikabubuhay. Isang araw, maaga pa noon pumasok si Rudy sa trabaho. Pasipol-sipol pa ang binata habang inaayos ang kwelyo ng damit niya. Maya-maya pa nang may isang babae ang pumasok sa pawn shop at naghahanap daw iyon ng masasanlaan ng alahas nito. Inalalayan naman iyon ni Rudy. Hindi niya alintana na maging daan ang dalaga para mapukaw ang natutulog niyang damdamin. Sa simpleng pangiti-ngiti nito, animoy nagdulot iyon ng kakaibang epekto kay Rudy. Ang buong akala ni Rudy noon ay iyon lang ang magiging koneksyon niya sa babae. Dahil hindi naman iyon bago sa kanya ang mga ganoong tagpo, dahil araw-araw ay kay dami ng inaalalayan niya ng mga customer sa pawn shop. Ngunit naging mapaglaro ang tadhana para kay Rudy. Noong araw pala na iyon, nakuha ng dalaga ang numero ng cellphone ng binata, kung kaya't ginawa nitong bula-bulahin si Rudy sa chat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Rudy ng kakaibang sensasyon, lalo pa nung ang babae na mismo ang nagyaya sa kanya sa mga bagay na hindi niya ginagawa. Sa makatuwid, nabihag ang binata sa patibong ng babae na tanging intensyon ay makapanloko. Napaibig ng babae si Rudy, at ang masaklap, hindi alam ni Rudy na ginagamit lang pala siya para sa pera. Halos inabot din ng ilang buwan ang kanilang relasyon nang bigla na lang nahuli ni Rudy ang babae na may iba palang kinakasama. Ang masaklap pa noon ay isa ding sikyo sa katabing pawn shop kung saan nagtatrabaho si Rudy. Halos hindi matanggap ni Rudy ang nangyari, lalo pa nung makita niyang nakikipagharutan ang babae sa iba. Nilamon ng galit at panibugho si Rudy. Hindi na din siya nakapagtrabaho ng maayos dahil lagi na itong lasing pag pumapasok. Hanggang sa sinibak siya ng may-ari ng pawn shop dahil sa mga reklamo ng mga naging customer nila. Wala nang nagawa si Rudy kundi ang umuwi sa lugar nila sa Samar. Noong una, pinakita niya naman sa mga kaibigan at pamilya niya na ayos lang siya, na kaya niya ang nararamdaman. Kahit pa mababakas na sa aura niya ang animoy dulot ng pag-inom at kawalan ng pahinga. Para mawala ang sakit sa loob niya, pinilit ni Rudy na libangin ang sarili. Nilinis niya ang bahay niya, nagawa ng hardin, umabot pa sa punto na nagawa siya ng bangka para daw mamalaot siya. Noong una, tutol ang mga kapatid niya, lalo pat di naman daw marunong si Rudy magsagwan. Nagkatawanan pa nga sila nung ipinakita ng binata ang kaalaman niya pagdating sa pangingisda.
Kailan ka ba manoy naman ka? Parang di ko naman natatandaan na nangisda ka ah. Tsaka paano yan paggabi? Mamamalaot ka? Tapos mag-isa ka lang? Aba, nauso pa naman sa lugar natin ngayon ang mga gumagalang nilalang. Sige ka, baka mamaya makita ka na lang namin sa pangpang ha. Kagaya nung, sino nga ba yun? Yung Jonel? Naku, nilapa daw yun ng sigbin. Sabi ng isa sa kanyang mga kapatid. Napataas ng kilay si Rudy sa kapatid. Hindi yung pag-aalala nito na hindi siya marunong mamangka, pero ang parte kung saan sinabi nito ang nanlalapang sigbin. Gusto niya sana matawa sa parting iyon pero pinigilan niya ang sarili. Ayon kasi sa kanya, moderno na ang panahon tapos tinatakot siya ng mga kapatid niya sa isang kwento ng mga tanggero sa baryo lang maririnig. Dagdag pa niya, naging usap-usapan talaga sa lugar nila ang mga patayang gawa daw ng mga sigbin. Iilan na din sa mga kabaryo nila ang nagpatotoo, ngunit para kay Rudy, hindi iyon kapani-paniwala. Sinasabi niya pa na baka ang sinasabi nilang ng biktima ay sadyang hindi iyon marunong lumangoy o di kaya'y may mga karamdaman at itinuturo lang na dahilan ang mga sigbin para may masisi. Pinagwalang bahala iyon ni Rudy. Ang sa isip niya, wala namang kwenta ang buhay niya. Kung mamamatay siya, abay wala naman daw iiyak para sa kanya. Mag-aalas 7 ng gabi noon nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang messenger. Nagsipag-uwi na yung mga kapatid niya nung mga oras na yon. Bali yung mga kapatid niya ay may kanya-kanya ding buhay at malayo ang bahay sa bahay niya. Nung pagbukas niya ng messenger, agad bumungad sa harapan niya ang litrato ng babae kasama ang bago nitong kalaguyo. Imbis na kumalma ay naging daan iyon upang magwala si Rudy. Pakiramdam niya noon ay sinaksak ang puso niya ng sari-saring matutulis na bagay. Hindi niya din napigilan na umiyak dahil sa sama ng loob. Ilang saglit lang nang maghanap na naman si Rudy ng alak. Kahit mag-isa ay tinungga niya ang laman ng malaking bote ng tanduay. Wala siyang pakialam noon kung malunod siya sa paglalasing. Bandang hating gabi, wala na talaga sa wisto si Rudy. Para na siyang sinapian ng demonyo dahil sa ilang bote ng tanduay ang naubos niya. Hindi niya alam kung ano ang pumapasok sa utak niya na lahat ng buhok na meron siya ay tinanggal niya. Gamit ay ang mapurol na labaha. Inis-is niya ang anit na maging kilay at pilik mata ay inubos niya. Di pa siya nasiyahan sa ginawa niya. Hubot-hubad na nagpa siyang mamangka si Rudy. Iniisip niya ng mga oras na to, kung mamamatay man siya, gusto niya sigbin ang kukuha ng buhay niya. Bitbit ang sagwan at panandok ng alamang, paikis-ikis na binagtas ni Rudy ang lugar. Papuntang ilog. Medyo may kalayuan sa bahay niya iyon dahil ilang palaisdaan pa ang dadaanan niya. Wala man lang siyang sulo o ilaw ng mga oras na to. Bilog na bilog ang buwan, kung kaya't naging tanglaw iyon sa madilim na pilapil na binabagtas ni Rudy. Minuto lang ang makalipas nang marating niya ang ilog. Maingay ang paligid dahil sa mga asong nabulabog ni Rudy. Nakakakilabot din ang mga pag-aalulong noon na binabaliwala lang ng binata. Sa isip niya pa, anuman ang mangyari sa kanya, handa na siyang mawala sa mundo. Hanggang sa bigla na lang may kung anong sumakmal sa binti niya. Napasigaw si Rudy, hindi lang dahil sa gulat, kundi nakaramdam siya ng sakit lalo pa nung pagbaon ng mga ngipin ng nilalang na sumasakmal sa kanya. Ang buong akala niya noon ay aso lang, ngunit hindi lang sakmal ang ginawa sa kanya.
Pinagkakalmot siya hanggang puwersahan siya nitong pinabagsak sa lupa. Dala ng pakiramdam na hilo na mula sa ininom na tanduay, nabuwal si Rudy. Noong una, akala niya gusto niya nang mamatay. Ngunit dahil sa sakit na naramdaman niya mula sa sumasakmal sa kanya kung kaya't pinili niyang lumaban. Nakipagbuno si Rudy. Sa puntong iyon, iniisip niyang masakit pala ang mamatay. Ilang beses din ang ginawang pagulong-gulong ni Rudy hanggang sa tumilapon siya sa tubig. Ang buong akala niya noon ay katapusan niya na, pero iyon ang hudyat ng pagkaligtas niya sa nilalang na lumapa sa kanya. Nasipat niya pa itong dumungaw sa ilog habang inaabangan siyang umahon. Minuto pa ang makalipas nang umalis ang sigbin. Hindi na siya nasundan noon. Ngunit nag-aalala si Rudy baka nakaabang lang yun sa kung saan. Kaya mas pinili niyang manatili sa tubig kahit pa iniinda niya ang mga sugat na tinamo niya. Iniisip niya ding kung ilang oras pa bago mag-umaga. Wala pa namang katao-tao ang lugar kung kaya't hindi din siya makahingi ng tulong. Para hindi siya matangay ng agos ng ilog, kumapit siya sa isang sanga ng kahoy na nakalaylay noon sa tubig. Halos maubos na ang lakas ni Rudy ng mga oras na yon. Alam niyang hindi nakakayanin ng katawan niya kung maabutan pa siya ng umaga. Wala siyang ginawa kundi ang manalangin. Ilang sandali ang lumipas nang mapansin niya ang isang bangka na papalapit sa kinaroroonan niya. Nasipat niya ito dahil maliwanag ang flashlight na noon ay nakakabit sa ulo ng nagsasagwan. Dahil sa nakita kung kaya't nabuhayan ng loob si Rudy. Hihingi sana siya ng tulong nang bigla niya naalala wala pala siyang suot na kahit anong saplot. Ramdam niya ang lamig at pagmamanhid ng katawan noon kaya wala din naman siyang pagpipilian. Nilunok niya ang hiya, maligtas lang ang buhay niya. Maya-maya pa ay nakita naman siya ng tao. Noong una ayaw pa sana siyang sakluluhan sa pag-aakala nitong Shokoy ang nakikita niya. Napatawa pa ito nung umahon si Rudy sa tubig na hubot-hubad. Minuto lang ang makalipas nang inaalalayan siya makauwi ni Manoy Anding. Doon isinalaysay niya ang nangyari. Hindi naman na nagulat ang matanda dahil ayon dito, madalas talaga mangbibiktima ang sigbin sa lugar nila. Lalo pa di umano kung nakitang walang kasama ang sasalakayin nila. Dagdag pa ng matanda na tama ang ginawa ni Rudy. Ang hindi pag-ahon sa tubig alat. Ayon kasi sa matanda, hindi kaya ng sigbin ang lumubog sa tubig na may asin. Kagaya lang daw ito ng aswang na nalulusaw pag sinasabuyan ng tubig na may asin. Laking pasasalamat ni Rudy na si Manoy Anding ang tumulong sa kanya. Ito din ang gumamot ng mga sugat na natamo niya ng dahil sa sigbin. Hindi naman daw iyon makamandag pero posible daw mamatay ang taong kinagat ng sigbin oras na hindi iyon maagapan. Kinaumagahan, tawanan ang napala niya sa mga kapatid at mga kaibigan. Lalo pa nung makita nilang wala siyang kabuhok-buhok. Hindi pa nila mapigil ang sarili na tuksohin siya. Ni hindi man lang naawa sa kanya at ang naging kalagayan niya. Wala din nagawa si Rudy kundi ang magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Mula ng araw na yun, sinumpa niya na hinding-hindi na talaga siya magpapaloko dahil lang sa maling babae. Hanggang dito na lang ang kwento. Naway, antabayanan niyo pa po ang susunod na mga kwentong mailalapag sa channel na to. At huwag niyo din po sanang kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. And babush!